Alright, ang ating talakayan ngayong araw ay nakasintro sa mga rason o dahilan kung bakit kailangan natin sambahin ang Diyos. Pero bago ako magpatuloy, ay gusto kong batiin lahat ng mga viewers, whether you are a follower or non-follower, for as long as naaabutin kayo ng aking munting talakayan. No? Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyo. Naway gagabayan tayo ng ating makapangyarihang Diyos dito pa rin sa ating gawain. At noong nakaraang talakayan ay naibahagi ko o natalakay ko sa ating mga viewers yung isang subtopic o paksang pangilalim na kinilalang araw-araw na gabay sa pamumuhay Kristiyano, na siya namang bahagi ng ating pangunahing paksa, no? Yung chapter na tinatalakay natin, which is ang Biblia at pananampalataya, gabay sa tunay na buhay Kristiyano. Inwikang Ilocano, ti Biblia kin pamati, turay iti naindaklan abiyag Kristiyano. At natalakay ko na ipaliwanag ko nga doon yung mga araw-araw na gabay na magsisilbing batayan sa buhay Kristiyano gaya ng sumusunod. Una is simulan ang araw sa panalangin at pagsasaliksik sa salita ng Diyos. Pangalawa, mamuhay ng may pag-ibig at pagpapakumbaba sa kapwa. Pangatlo, iwasan ang kasalanan at tuksong gawain. Yung mga makamundo na gawain. Yan. Pang-apat, magpakita ng mabuting gawa sa kapwa at siyempre sa ating makapangyarihang Diyos. Panglima, manatiling matatag sa pananampalataya sa Kanya. At yung panghuli, pang-anim, tapusin ang araw sa pasasalamat at pagsusuri. So, nabanggit ko doon sa aking talakayan na cycle ito, itong anim na itinuturing nating gabay batay sa ating sariling pagsasaliksik. So, anyway, pwede nyong balikan no, yung previous kong vlog. Pag gusto nyong lalo pang maintindihan ang ating mga paliwanag yan, tungkol dito. In this time, I will be going to discuss our topic, no, which is ito nga, no, mga dahilan kung bakit kailangan sambahin ang Diyos. No, actually, ito ay biblical din na dahilan. No, ito pa rin ay batay sa aking sariling pagsasaliksik at pagsisiyasat sa mga salita ng Diyos, of course. So, meron pa rin anim na nakita ko na mga dahilan kung bakit kailangan sambahin ang Diyos. Number 1, sapagkat siya ay karapat dapat na sambahin. Number 2, kautusan ng Diyos na siya ay dapat sambahin. Number 3, bilang tugon sa kaligtasang loob o kaligtasang kaloob ng Diyos. Number 4, nilalang tayo upang sambahin siya. So, maliwanag naman doon na isa yun sa rason kung bakit tayo ay nilalang is upang sambahin siya. Panglima, binabago tayo ng pagsamba, which is very true. Totoo naman ito na bawat pagsamba natin, siyempre nababago ang ating buhay. No, basta totoo tayo na nagsasamba, hindi yung pakitang tao lamang. At yung panghuli, itinuro ni Jesus na or ang tunay na pagsamba. Itinuro ni Jesus ang tunay na pagsamba. So ito yung anim na ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. So dito na tayo sa number 1. Sapagkat karapat dapat siyang sambahin. Diba? Ayon sa Pahayag chapter 4 verse 11, karapat dapat ka, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng kaluwalhatian, kaharian at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay, at sa iyong kagustuhan
sila ay nalikha at umiiral. So malinaw naman yun. Self-explanatory naman yung aking binasa. Siya ang tagapaglikha at ang ating makapangyarihang Diyos ay likas na banal. No? Kaya nararapat natin sambahin siya. Ayan. So, yun yung unang rason. Pangalawang rason is iniutos ng Diyos na siya ay sambahin. No? So, ito pala ay kautusan. Hindi lamang ito payo o mungkahi. Nandun pala sa kautusan at ang nagiging batayan natin dito ayon sa ating pagsasaliksik is yung Exodo 20, no? Verses 3 to 5. Nakasaad dito, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos bukod sa akin. Ayan. So, parang nandito pa ito sa 10 utos, di ba? Pero forget about it. Basta lahat ng Biblia, utos ng Diyos yan. Nakasaad ng Biblia, di ba? So ulitin natin, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos bukod sa akin. Ibig sabihin, siya lang, wala tayong dapat sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na ang Diyos ay panibughuing Diyos. Yan, mapanibugho. Wala ang makapangyarihang Diyos. Kaya dapat nakasintro tayo sa pagsamba sa Kanya. Huwag tayong magsamba kahit ninuman, no? Tanging siya lang ang dapat nating sambahin. No, at meron pa dito, no, batay sa awit 29 verse 2. Ibigay nyo sa Panginoon ang karangalan nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin nyo ang Panginoon sa kagandahan ng kanyang kabanalan. So again, nabanggit yung wikang banal. No? Banal ang ating Panginoon, kaya nararapat natin siyang sambahin. Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. At siyempre, hindi lang naman, no, of course, maraming pang sigurong verses, no, sa Bible, mga teksto na nagpapatunay na kailangan natin o nagiging batayan na kailangan nating sambahin ng Diyos. No, hindi ko lang siya nasaliksik, no, ito lang kasi yung aking nakita at ito na yung ginagamit kong batayan. At ito naman ay malinaw. At siyempre, natural lang naman yun sapagkat siya yung lumikha sa atin, di ba? Nararapat lang natin siyang laging sinasamba at pinapasalamatan. Di ba? Alangan naman na papunta pa tayo doon sa hindi natin kilala. Di ba? Hindi lumikha sa atin. Hindi naman, wala naman tayong utang na loob pag ganoon. So, dito na tayo sa pangatlo, bilang tugon sa kaligtasang kaloob ng Diyos. So, meron palang kaligtasang kaloob ng Diyos. Alam naman natin yun. So, ito ay pagtugon sa Kanya at pasasalamat. No? Kailangan, no, na ang pagsamba ay tugon sa pagliligtas ng Diyos sa atin mula sa kasalanan at kamatayan. Alam naman natin yun. Di ba? John 3:16. Di ba? Na tayo ay iniligtas. At meron tayong mga teksto sa Biblia na kinuha ko na magiging batayan natin o nagiging batayan natin. Yung awit 95 verses 1 to 3. No? Nakasaad doon o dito, halikayo't umawit tayo ng may kagalakan sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos, hari sa lahat ng Diyos. Yan. Kaya nga siya ay pinakamapangyarihan sa lahat ng Diyos. Yan. Pero wag na nating pagtalunan, no, kung ilan ang Diyos. Kasi siyempre may mga ilang kapatid natin na nagsasabi, iisa, hinati lang sa kapanahonan, pero iisa pa rin. No, oneness. May mga nagsasabi naman, marami. No, basta ang tandaan na lang natin, isa isip at isa puso, iisa ang pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat. No? Iisa man ang Diyos o marami, no, yun yung pinakatotoo. Na iisa ang pinakadakila at pinakamapangyarihan. Kaya nga, hari sa lahat ng Diyos ang nabanggit dito sa awit. Dito naman sa Roma 12, chapter 12, verse 1, nakasaad dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos ay iniaalay ko
ang iyong mga katawan bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong makatwiran at tunay na pagsamba. Again, self-explanatory naman yun. So, yun yung mga nagiging batayan natin. At ang pang-apat, nilalang din pala tayo ng Diyos upang sambahin siya. Of course, gaya ng sinabi ko sa kanina, di ba? Naunang sinabi ko na dapat lang, sapagkat tayo ay nilalang, dahil tayo ay nilalang, dapat natin siyang sambahin siya. So, ito nga, no, itong number 4, no? Isa sa layunin ng buhay ng tao ay luwalhatiin at sambahin ang Diyos. Sapagkat, siyempre, nilalang tayo. Binigyan tayo ng buhay. No? Ayon sa Isaiah 43 verse 7, ang bawat tinatawag sa aking pangalan na aking inilikha para sa aking kaluwalhatian, aking hinubog at ginawa. Ayan. So, patunay ito na nilikha nga tayo ng Diyos. Dito naman sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng lahat ng bagay, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. No, yun. No, yung sinasabi dito na tungkulin natin bilang tao na binuhay ng ating makapangyarihang Diyos na luwalhatiin at sambahin siya sa pamamagitan ng pagsunod din sa kanyang mga utos. Ayan. So, dito na tayo sa number 5. No? Na rason kung bakit kailangan nating sambahin ng Diyos. No? Binabago rin kasi tayo ng pagsamba. Di ba? Basta, gaya ng sinabi ko sa ninyo, yung totoo na pagsamba. Huwag yung samba-sambahan lang. Walang mangyayari sa buhay natin pag ganun. No, ang tunay na pagsamba ay hindi lamang para sa Diyos. Take note of that. Ito rin ay nagtutuwid sa atin at bumabago sa ating buhay. Kasi kagaya nga ng nabanggit ko, na righteousness ang nasa Biblia. No, lahat dito, pag sundin natin, walang mawawala sa atin. No? Mawawalan tayo ng kaaway, and so on and so forth. No? Magawa natin ibigin ang ating kapwa pag sinunod natin lahat kung ano yung nakasaad sa Biblia. So, yun. No? Kailangan sambahin natin dahil tayo ay binabago rin ng pagsamba. Diba? Ito rin ay nagtutuwid at bumabago sa ating buhay. Ayon nga sa 2 Corinto chapter 3 verse 13, at tayong lahat ay unti-unting nababago sa wangis ng Diyos mula sa kaluwalhatian tungo sa higit pang kaluwalhatian na mula sa Panginoon. Ayan. So, binabago tayo ng ating pagsamba. Dito naman sa awit 115 verse 8, ang gumagawa ng mga Diyos-Diyusan ay magiging katulad nila, gayon din ang lahat ng nagtitiwala sa kanila. So, malinaw naman yung nagiging batayan natin. At dito na tayo sa panghuli. Itinuro din ng Diyos ang tunay na pagsamba. Di ba? Siyempre, sa espiritu at sa katotohanan. Yan, sapagkat hindi naman natin nakikita ang Diyos, no? Kaya sinasabing espiritu at siyempre yung katotohanan, lahat ng kanyang mga aral, no, na nakasaad sa Biblia. Ayon sa Juan 4 verses 23-24, ngunit dumating ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa espiritu at sa katotohanan, sapagkat iyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ulitin ko yung katotohanan, siyempre yung
mga dapat gawin, no, mga pangyayari na batay sa nakasulat o nakasaad sa Biblia, sa mga salita ng Diyos. At of course, itong Espiritu, siyempre, ang Diyos ay Espiritu. Kaya sasambahin natin siya. Ito yung pagpapatunay na hindi natin kailangan pumasok. Isa rin itong pagpapatunay na hindi na tayo kailangan pumasok sa simbahan, di ba, na magsamba. No? Kahit anong lugar, pwede tayong magsamba na direkta sa Kanya, na kahit walang pastor o pari na kasama natin, pwede tayong magsamba. Diba? Anyway, maipapaliwanag ko yun as we go on with our discussion. So, yun, Diyos ay Espiritu. Kaya hindi tayo dapat magsamba sa mga imahe. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin, i-interpret na itong imahe na ito ay siya. Mali yun. Diba? Kasi mapanibugho ang Diyos, ang makapangyarihang Diyos. Kaya hindi natin dapat gawin yun. No? Anyway, i-recap ko yung 6 na rason kung bakit kailangan natin sambahin ng Diyos, sapagkat karapat dapat siyang sambahin, utos na Diyos na siya ay sambahin, bilang tugon sa kaligtasan at kalooban ng Diyos, nilalang tayo upang sambahin siya, binabago tayo ng ating pagsamba, at ang huli itinuro ng Diyos ang tunay na pagsamba. So anyway, sigurado ako marami pang rason kung bakit natin kailangang sambahin ang Diyos. Pero I think sapat na itong iprinisinta ko, ibinahagi ko, no, para patunayan na karapat dapat talaga natin siyang sambahin. Anyway, pwede naman kayong magsaliksik, no, para lalo pa kayong matuto, no, tungkol sa kaalamang ito. Pero hopefully, meron kayong napulot na kaalaman dito pa rin sa ating talakayan. And in our next topic, no, tatalakayin ko sa inyo yung mga mapapala natin, no, sa pagsasamba sa dakilang Diyos. Ano-ano ang mga yun. So, see you in the next vlog. Isang mapagpalang araw.